Yung iba sa inyo na nagpapapayat is nagtataka, hindi nyo pa na-achieve yung goal nyo na timbang, pero sobrang baba na nung calorie nyo. So, ang iniisip nyo rito is masyado na kayong nutrient deficient. So, ano nga bang ibig sabihin ng reverse diet? Kaya siya tinawag na reverse diet. Example, ito yung calorie maintenance mo, and then ito yung metabolic adaptation. Kada bumababa ang calorie intake mo dahil nga pumapayat ka, itong metabolic adaptation hahabol yan. So, ibig sabihin, naka-maintain ka. So, anong gagawin mo? Kailangan mo uling bawasan si calorie. So, bawas ka uli ng 200, and then dahil lumiit ka, metabolic adaptation, hahabol uli yan. Hanggang sa maging maintenance mo na to. Ito na siya. Kasi nga, sobrang liit mo na. Nagpapayat ka. Kuha, ngayon, ganito. Dahil hirap ka na. Dahil sobrang baba na nung calorie mo. So, ang dapat mong gawin is reverse diet. Mag-add ka uli ng calorie per week. Kahit 200. Bakit? Para lumaki ka ng kaunti at itong metabolic adaptation is humabol. So, sasabayan mo ng pag-gym para mag-build ka ng muscle. And then, angat ka uli ng konti. Yan na uli si metabolic adaptation. Hahabol yan. Kasi lumalaki ka naman. So, kahit saan ka pumunta, yung metabolic adaptation, hahabol yan. So, angat ka uli ng konti, yan na siya. And then, tsaka mo ituloy na magpapayat uli. So, baba ka uli ng calorie. Di ba? At least, mataas-taas na uli yung calorie na kinakain mo. Huwag mo i-diretso pababa. Pwede ka mag-reverse diet. So, hindi pa laging pabulusok ang calorie. Paminsan-minsan, mag-angat ka rin. Magandang technique din ng reverse diet. Ganun ang ginagawa ko kapag talagang sobrang baba na ng calorie ko. Kasi sinasagad ko yung nandito sa may lab handles ko. Talagang bago ko siya nasagad, is umabot na ako sa ganun. So, ang baba na. Sobrang baba na nung body fat percentage ko nun. Ang unti na rin nung kinakain ko. So, madalas na ako naliliyo. Ano na yon? Hindi na yun healthy. Tapos, ang mga kinakain ko, dahil nga kokonti, deficient na sa vitamins at minerals. So, ang ginawa ko, kailangan ko mag-reverse diet. Mag-angat uli ng calorie para yung metabolic adaptation umangat ulit. So, yan yung sinasabi ko kanina, yung metabolic adaptation is sumahabol. Pag nagtapat yan dalawang yan sa baba, hindi na gumagalaw ang timbang mo. Hindi nagana si calorie deficit sa'yo dahil wala ka sa deficit. Or wala ka na sa deficit. Hindi ka na naka-deficit. Nasa maintenance ka. So, lagi ko to sinasabi, pag may mga ganang medical condition sa doktor kayo pumuntawag sa akin. So, disclaimer na rin. So, magtataka yung iba sa inyo, bakit ba kasi bumababa yung TDE na yan? Or bakit ba nababawasan yung mga RMR na yan, yung BMR? Dahil lumiliit ka, ang pangangailangan ng katawan mo is umuunti. Dahil maliit ka. Tas nagtatry ang katawan mo mag-conserve ng energy. Kasi nga, nililigtas ka niya. Hindi na siya pwede magtunaw ng sobrang daming fats dahil kukunti ng fats mo sa katawan. Nililigtas ka ng sarili mong katawan. So, ang gagawin ng katawan mo, pababagalin niyang pag-expend ng energy. So, magandang technique ang reverse diet. Tsaka ginagamit din siya, hindi lang gawa ng metabolic adaptation. Pwede rin siyang gamitin, gawa ng, example, hindi mo na kaya yung liyo. Masyado nang mababa yung calorie intake mo, ayun, pwede ka rin mag-up kahit alam mo yung metabolic adaptation mo is talagang nakakapag-lose ka pa rin ng weight or hindi pa rin siya nagpa-plateau. Pwede ka pa rin mag-reverse diet and then, balik sa dati, kaldep ulit. So, yun lang muna sa video na to. May follow na lang ako. Maraming salamat. Subscribe and follow Clouds Fitness for more fitness content.